Samantala, nagpapatuloy ang interpellation sa panukalang Bangsamoro Basic Law sa plenaryo ng Kamara. Una nang kinumpirma ng liderato ng Kamara na nabago na ang kanilang target date ng pagpasa sa panukala. Itinakda naman hanggang bukas ang interpellation at sa Hulyo sisimula ng period of amendments. Alamin natin ang pinakahuling ulat mula kay Ara Perez na nasa Batasang Pabansa live. Maraming salamat, Ralph. Ang saligang batas at ang mapayapang pamumuhay ng mga Moro at Kristiyano. Ayan nga ang isinaalang-alang ng mga mambabatas dito sa panukalang Basic Law of the Bangsamoro Autonomous Region. 211 na mambabatas ang present ngayon dito sa second ng plenaryo dito sa Kamara. Ngayon ngang tuluyan ng tinanggal itong opt-in provision, tanging ang core territories na lamang ng Bangsamoro ang mananatili. Ito ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Norte at Maguindanao. Mapapasama rin ang ilang mga syudad sa Marawi, mga munisipalidad sa Baloy, Munay, Nunungan, Pantar, Tagoloan, Tangkal sa Lanao del Norte at mga barangay sa North Cotabato. Ito ay dahil mula pa noong 2011 ay hiling na ng mga probinsyang ito na mapasama sa umiiral na ARMM. Samantala, nauna nang sinabi ni House Majority Leader Neftali Gonzales II na sa Oktubre ang target date ng panukala. Gustuhin man daw nilang ipasa ang panukala ngayong linggo sa halos 20 mambabatas na gusto pang mag-interpellate ay talagang gahol na sa oras. Nais din daw nilang mabigyan ng mas mahaba pang panahon ang mga mambabatas para pag-aralan ang panukala. Nakatakdang simulan ang period of amendments sa July 27 o pagpasok ng third regular session ng Kamara, habang ang deliberations naman ay sa Oktubre pa magpapatuloy dahil magiging abala na ang House at Senate sa deliberasyon ng 2016 National Budget. At yan na ang pinakahuling ulat mula dito sa House of Representatives. Version ng Bayan, ako si Ara Perez. Maraming salamat, Ara Perez.